Hello guys! So, eto na po ang pinaka-updated kung paano i-cash out ang ating G-Credit balance. Ayan, so siguro naman alam nyo na hindi na pwede sa CIMB, hindi na pwede sa Union Bank, at ano pa ba yung iba, basta hindi na pwede doon. So, ito na yung pinaka-updated today is October 28, 2025. So, eto guys, gagamit tayo dito ng coins.ph. Ayan, so kung wala pa kayo niyan, i-download nyo na lang and mag-sign up po kayo. Okay, so dito sa aking coins.ph account, punta lang tayo dito sa deposit. Ayan, yung kanang itaas, deposit. I-click natin yan. And then dito sa baba, piliin natin yung cash in. Tapos, scroll down lang natin sa pinakababa. Dito sa Remittance Center, piliin natin yung Pera Hub. Ito na yung, hindi ko alam kung dyan sa iba, hindi ko na trinay. Basta itong Pera Hub ang gagamitin natin. Okay, tapos sa amount, maglalagay ako ng 1,000. And then, email address. So, kailangan ng email address. And yun lang naman, amount and email address. Ayan, so kapag nakapaglagay na tayo ng amount and email address, i-click na natin itong next. And confirm cash in. Okay, so ito na guys, processing pa to. Bali may fees pala, may charge na 25 pesos. So, pupunta tayo sa ating GCash. Okay, so nakapag-login ako sa aking GCash account and then dito piliin natin yung bills. Tapos sa search bar, i-type natin yung DragonPay. DragonPay. Okay, tapos yung amount, ayan, ilalagay natin dito yung amount. Yung amount na inilagay natin doon sa coins.ph plus yung charge. Yes, dapat po kasi na-try ko na to kanina, nag-error kasi hindi ko nilagay yung charge. So, kailangan pala kasama yung charge. So, 1,025 pesos. Ganyan. And then, yung reference number kanina, sorry, hindi natin nakuha yung reference number. Kukunin natin yung reference number. Okay guys, ito palang reference number na to dito sa bandang ibaba or dito guys, kailangan natin tong i-copy. Ayan. Copy and then balik tayo sa GCash. And then ipipaste natin dito yung reference number. So ayan siya. And then maglalagay tayo ng contact number, email optional. And then after nyan, click lang natin yung next. Okay, so click natin yung next. And dito, so okay, 1,035, may charge din dito na, magkano ba? 25, 10 piso. And then dito, pipiliin natin yung G-Credit. Okay, and then i-click natin yung next sa bandang itaas. Confirm natin. Okay, so successful na dito sa GCash. Balik tayo doon sa coins.ph. Okay. So dito sa coins.ph, ayan na yung 1,000. So ang gagawin naman natin dito, dito sa bandang ibaba yung portfolio, i-tap natin yan. And then dito, sa bandang itaas, withdraw. I-click natin yung withdraw. Tapos, sa bandang ibaba, cash out. Tapos dito, piliin natin ang GCash. And then, maglalagay tayo ng amount. So, yung amount dito is kung magkano lang ang laman ng ating coins.ph, which is 1,000. So, inilagay ko yung 1,000 pero ang sabi dito is insufficient balance kasi mayroon pong charge. Kung makikita nyo dito sa InstaPay, may charge na 10 pesos. Kapag dito naman sa PesoNet, ay free siya, kaya lang delay, hindi siya real time. 1 to 2 days pa yan. So dito sa InstaPay, so piliin nyo na lang po yung InstaPay, may charge siya pero within 10 minutes makukuha natin yung pera.
Yan. So, ilagay natin lang is 990 kasi may charge na 10 piso. Okay, fee 10, tapos total of 1,000. And then, click natin yung next. So, dito ilalagay natin yung ating, since doon natin siya dadalhin sa GCash, so ilalagay natin yung ating GCash name and then GCash number. Okay, so ilagay ko na yung aking GCash details and then i-click lang natin yung next. And then confirm. Security check. So, biometric. And transaction processing. So, kahit processing pa lang yan, guys. So, i-check na lang natin doon sa GCash and for sure nandun na yun.